Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot, kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyu sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang ato is ACS Media Ministry Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo ninipipila ka mga gutlo alang sa atong pagtuon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay, sinsilyohon ang nahanay nga topiko sa matag simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, ikaw lamang ugwa na lain. Nga naglarang sa kalibutan o sa tanan nga ni ini o sa tibok universo. Salamat nga ikaw maluluyon na higugmaon o imong gipadala ang imong bugtong anak. O pinaagi sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus na hugasan ang among mga sala. Salamat sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw mukunsad sa matag-usa ka namo. Aron among masabtan og dayag kaayo ang imong mga pulong, mahimo kining tipik og kabahin sa among pagkinabuhi. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ania ang ato karong pagatunan. Quarter 4, lesson number 7. Blessed are those who believe. Bulahan sila na mituo. Ang usa ka version, ang Dios nagpanalangin sa mga tao nga kinsa nagatuo. Sa Juan 20:29 nag-ingon ang atong text, ang Dios nagpanalangin sa mga katawhan kinsa nagtuo
bisan pa man wala siya kakita kanako. Ang Diyos nagapanalangin sa mga tao nga nagatuo bisan wala pa man sila makakita kanako. Juan 20:29. Sa panahon ni Hesus, iyang gikatagbo ang nagkalain-laing matang sa tao. Nga dunay nagkalain-lain nga pamaagi sa ilang pagtuo. Adunay ilang mga komentaryo o ilang mga sinultian may tungod ni Hesus nga kini nagapadayag unsa ang ilang gituuhan. Matag pagpadayag sa ilang pulong, nagahulagway unsa ang iyang pagtuo. Pananglit, si John the Baptist nagaingon, tanawa ang kordero sa Diyos. Juan 1:36. So alang kang Juan Bautista, siya mo'y halad sama sa nating karnero. Halad sa atong kaluwasan sa sala. Si Philip nagingon, among nakaplagan ang tao nagisaad ni Moses may tungod sa diha sa iyang kasuguan. Kaya nagingon si Moses, adunay usa nga propeta nga magatindog sa inyong taliwala gikan kaninyo. Si Nathaniel ang iyang tanaw mao. Ako malikot sa si Felipe naguna-una og nagtuo nga kini si Jesus mo ring katumanan sa gitagna ni Moses nga adunay propeta nga magagula gikan sa inyong taliwala. Si Nathaniel ang iyang pagtuo nga siya magtutudlo. Si Jesus magtutudlo og anak sa Dios, hari sa Israel. Busa mingo si Nathaniel magtutudlo, ikaw mo ay anak sa Dios. Ikaw mo'y hari sa Israel. So, imong makita mga kaigsoon, laylay ang ilang pag-identify kang Jesus. Ikaw pat, Samaritanhon nga babae. Sa diya ang na-encounter na dito sa Tabay, unya natagnaan ang iyang dili, maayo nga pagkinaboy ingon nga babae nga dili ugdang. Midagan siya pauli sa 1.5 kilometers ang kalayo gikan sa Tabay. Nabiyaan ang iyang tadyaw sa iyang kahinam-hinam. Ug mingon siya sa mga tauhan, dili ba ka kini mo ang Kristo? Di ba kini mo ang manunubos? Og ang mga Samaritanhon, nadala sa niyong babae, miadto kang Jesus dito sa Tabay. Tanawa, unsay konklusyon sa mga tao. Ingon sa mga tao, excuse me, naibalo kami nga ikaw mo'y magaluwas sa kalibutan. So alang sa mga Samarianon, siya manluluwas. Og si Pedro mingon, namiya naman ang mga tao tungod sa sinultan ni Jesus nga mukaon kamo sa akong unod ug minom sa akong dugo nga dili masabtan sa mga tao, namiya ang mga tao. Nagingon si Jesus, kamo mubiya ba usab? Unsay ingon ni Pedro? Ginoo, asa kami paingon nga ikaw raman adunay pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. So alang kang Pedro si Jesus na ang kinabuhi nga walay katapusan. Si Martha, pag-ingon ni Jesus nga mabanhaw lagi na si Lazarus. Mutuo ba ikaw? Og si Martha bingon, o Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mo si Kristo. Ikaw mo ang maluluwas, anak sa Diyos. Ikaw mo yung usa nga mianhis kalibutan alang sa sara sa mga katawhan. Ang butang nga giayon ni Jesus, so sigingon, ako buta o karon ako makakita. Alang sa buta kinsa man si Jesus, siya mo iyang mananambal. So na makita ni Mugsun lahi-lahi ang ilang mga reaksyon. Si Pilato mga kaigsunan, nagtuo siya nga wagi sala. Sige ni Jesus. Apan mingon siya, sige tanawan ninyo ang inyong hari. Ang inyong hari. Pero wa ako'y sala nga nakita. Si Thomas, sa diya nga nakahikap na sa kilid ni Jesus o sa iyang palad o sa giyon, my Lord and my God.
akong Ginoo ug akong Dios. So ang pag-ilan ni Thomas nga si Jesus, Dios mga kaigsunan. Morita ni Ginoon. Si Ginoon wala gyud magkabalaka o magpanagana sa pagsulti kinsa siya. Iyang gikutlo ang karaan ng mga tao sama kang Abraham. Aduna siya'y gisulti kinsa si Abraham, nakailaba si Abraham kaniya. Juan 8:56. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya nakakita sa akong mga adlaw. Nalipay nga malipay siya nga makakita sa iya sa adlaw ni Ginoon. Meaning to say, malipay si Abraham nga makakita kang Ginoon. Og siya nakakita og siya nalipay. Ang Galatians 3:8 nagingon, ang kasulatan. Magasulti unsay mahitabo sa umabot. Kining mga sinulat nagingon ang Dios magahimo sa dili mga Hudiyo. Mahimo silang mga katawhan bisag dili mga Hudiyo pinaagi sa ilang pagtuo. O ang Dios misulti og maayong balita ngadto ni Abraham sa wala pa kini mahitabo. Wala pa mahitabo ang pagtawag sa mga hintil, gisultihan na si Abraham na pinaagi kaniya ang mga hintil may kaluwasan. Diya sa iya kaniya, pinaagi sa pagtuo. Ang Diyos naghatag kang Abraham og laki nga karnero. Aron kini ihalad, puli kang Isaac. Kaya maghihalad unta si Isaac. Pero wala madayon, kay gibadlong sa manulunda. Igo na ang imong pagtuo. Ug dunay gipuli nga karnero. Kini nga karnero simbolo kang Ginoon, ang anak sa Dios. Ang sala sa mga tao nga mao'y nagguba sa kasuguan. Mao kini ang sinulat ni Ellen White. Padayon kita. Ang ilang silot mao ang kamatayon, ang magkasala. Ang ama nagatanaw sa iyang anak ug moingon siya sa mga magkasala, mabuhi kamo kay ako hatag sa puli nga mo'y mamatay alang kaninyo. So mga kaigsunan, inay nga si Isaac na mamatay. Inay nga kita mo'y mamatay. Adunay karnero nga nakita ni Abraham. Mo'y gihalad, puli kang Isaac. O kining karnero igsoon nga mo'y mupuli sa kamatayon ni Isaac, walay lain si Ginoon. Mo'y nipuli sa atong kamatayon. Si Abraham amahan sa mga Hudiyo. Ang Diyos nagsaad ng kalibutan mapanalanginan tungod kaniya. Kining panalangin, mga kaigsunan, mao ang pag-anhi sa manluluwas nga siya gikan sa kaliwatan ni Abraham. So pag-ingon sa Diyos na ikaw amahan sa mga Hudiyo, bulahan ang kalibutan, pinaagi kanimo. Kadtong pagkabulahan, mao na ni ang pag-abot ni Ginoon. Og sa diha nga niabot si Ginoon, nining iyuta, gikan siya sa kaliwatan ni Abraham. Busa, nabulahan ang kalibutan, pinaagi ka Abraham, kay si Ginoon, gikan man sa kaliwatan ni Abraham. Si Abraham maoy amahan sa tanan nga midawat sa atong Diyos pinaagi sa pagtuo. Hebrano 11:8, 17 o 19. Si Abraham, andam nga mahatag siyang anak nga si Isaac nga ihalad. Genesis Kapitulo 22. Kini igsuon nga pagsubmitar ni Abraham na iyang gihalad nga walay pagpupadagana si Isaac. Makahatag kini kanatong pagsabot nga kini plano sa pagluwas sa kaluwasan. Si Ginoong Hesus mingon sa mga Hudiyo, ang inyong amahan nga si Abraham nalipay kay siya nakakita sa akong pag-anhi. Very controversial.
Nakakita ba gid si Abraham pag ani ni Jesus? Ha? Tanaw. Og ang mga pangulo sa mga Hudyo mingon, naunsa ka? Nganong mingon man ka nga si Abraham nakakita kanimo? Nga ikaw wala pa gani panuigon nga 50 ka mga tuig, hagbay ra to si Abraham. Hagbay ra namatay. Karon lang kanibuto niya mingon nga si Abraham nakakita kanimo. Mga kaigsuonan, mitubag si Jesus og mingon, sa pagkatinod ako mangingon kanimo, sa wala pa si Abraham, ako mauna. Ganahan ko aning translation. New Living Bible. I tell you, before Abraham was born, I was, and am, and will always be. Grabe igsoon. Past tense, present tense, future tense, mga kaigsunan. Mao di ay nga si Abraham daan nang nakakita kag ni Jesus. Dili Jesus ang nakita. Apan nagpadayag na siya diha, mga kaigsunan. Kaya kinimpulong ako I am, igsoon. Mao ni ang pagpailaila sa Dios ngadto ni Moses nga nagdilaab ang sampinit. Moses, moadto ka sa Ehipto, luwasa ang mga katawhan ko. Ginoo, kung ako moadto dito, og mangutanas paron og kinsa man ang padala kanako, unsa ba ako itubang? Ing na sila, I am that I am. So igsoon sa daang tugon, nagpaila si Jesus, I am that I am. Si Abraham nakaila kang Jesus, ingon nga siya mo I am that I am. Og unya, pagkatao ni Jesus din his kalibutan mga kaigsunan niya siya, before Abraham was, I am. Ang I am igsoon dito sa sampinit nga nagdilaab. Mao kining si Jesus nga nataw dinhi sa yuta nga maoy I am. Therefore, wala pa si Abraham naana siya. Kini nga mga pulong igsoon, angay natong sabton, nga si Jesus nag-angkon nga siya Diyos. I am that I am. He is eternal. Kada pagkawon, I am that I am, wala siya sinugdanan, wala katapusan. Mga kaigsunan. I was, I am, I will be. Muna ang kahalugan sa I am, mga kaigsunan. Tungod nini, kailang mga nasabtan nga ang pasabot ni Jesus, nga siya mao'y Diyos. Ha? Muna nasabtan sa mga Diyo, nga si Jesus nag-angkon nga siya Diyos. I am that I am. Kaysa wala pa si Abraham, dihan ako. Igsoon. Ano na to ni? Kisa may day magulang si Abraham o si Jesus. Ang pagkatao ni Jesus, magulang si Abraham. Parang pagka-Diyos ni Abraham, ang pagka-Diyos ni Jesus, ang pagka-Diyos ni Jesus, mga kaigsunan. Wala pa'y Abraham, wala pa'y nalalang daan na si Jesus. Kaya si Jesus is eternal. He is God. So pag-angkon niya nga siya, Diyos, gibato siya. Kaya ang silot sa tao, mga kaigsunan, nga mag-angkon nga usa siya ka Diyos is blasphemy. O ang silot sa blasphemy, kamatayon pinagi sa pagbato. Karon mo adto ta unsa man ang pagtuon ni Mary ngadto ni Jesus. Si Jesus may bisita kang Mary, Martha ug Lazarus unum pakaadlaw sa wala pa ang pista sa Passover. 6 days before Passover. Pila ka mga adlaw tapos nga gibanaw ni Ginoo si Lazarus. Si Simon na silingan nila sa maong dapit nilang Mary, Martha ug Lazarus. Parisyo nga gisanla. Giayon ni Ginoo sa iyang kalipay, nagtawag siya og salo-salo kaon-kaon. Ug didto igsoon naglingkod si Martha ug si Lazarus didto sa lamisa sa kananan. Kauban sa mga dinapit. Kalit lang mialisbo ang kahumot sa mga perfume. Nasayod sila katong
kahumot sa mong perfume, mahal. Ngang kantidad sa usa ka botelya nga perfume, equivalent sa usa ka tuig nga sweldo sa tao sa minimum wage ang iyang dawaton. Pananglit, 500 karon ang minimum wage. Imo nang i-multiply sa usa ka tuig, mao nay kantidad sa perfume. So pagpangalis mo ra gyud sa kahumot sa mao nga perfume, grabe ang mga tawo palibot og asa ni gikan, kinsa man ang naghimo ani. Nagpasabot nga dili lang gamay. Kay kung pananglit gibutang lang sa sinina, di kayo mulukop sa tibok panimalay. The fact nga milukop sa tibok panimalay, meaning to si ang volume sa pamot daghan, mga kaigsunan. Si Mary, maugyod, tingali, matupa, may have brought, ang leksyon na gagamit, may have brought. Si Mary, tingali mo'y nagdala, nining mahal nga pahumot, alang sa iyang pagpasalamat. Iyang gitago kadto nga pahumot, iyang gitago ang maong pagbubo sa pahumot ngadto kang Hesus. Kadili siya gusto nga mahibalo ang mga tao. Parigsoon ng kahumot, dili mapugnan, milukop sa tibok nga balay. Juan 12:3. Pagkasimot sa kahumot sa mong perfume, nahibalo si Judas nga mahal kini. Nagbagulbol si Judas. Ngaunta kung kini nga perfume gibaligya unyang halin ihatag sa mga kabos, mas mayo pa, pero tan-awa sa reaksyon ni Jesus. Pasagdahi siya kung siya ang gibuhat. Kada nga pahumot, iyan ang gitaguan. Iyan ang gitaguan kay kung ako igalubong na haplasan ako niya. Kay batasan sa mga diyo, haplasag pahumot ang patay lawas. Nagingon ka nga ang halin kung ibaligya ihatag sa mga kabos. Ang mga kabos, kanunay na kauban ninyo, pwede na ninyo mahatagan sunod adlaw og kanusa. Apan ako, dili ko kanunay diha kaninyo, ayaw mo kaanugon ng perfume nga gibubudri ka nako, kaya ako talagsar ko makikaubang kaninyo. Si Jesus na sayod unsay naa sa una-una ni Simon, Judas. Gani si Simon nagingon nga si Judas hakog og kawatan, Juan 12:6. So naibalo na si Jesus nga katong pagingon ni Judas nga kung ibaligya pa na ihatag sa mga kabos, naibalo si Jesus dili paghatag sa mga kabos, mo'y naa sa una-una ni Judas, kung dili kawatan siya. Kay kung matipon ka itong kwarta, kaya may maggunit, nga siya may treasurer, iya itong huungon, mga kaigsunan. Sa panahon sa pagministeryo ng Jesus, ang mga nisupa kaniya, nagsulay sa makadaghan, nga ipa-aristo si Jesus, apan napakyas. Aparigson, nga nung nga siya maristo na ito, dili pa panahon. Basa ang Juan 2:4, Juan 7:6, 8:30, Juan 12:7, 23:27, Juan 13:1, Juan 17:1. Nagayon si Jesus, ang takna miabot na. Buti pasabot nga karon pwede na akong maaristo. Ang takna miabot na. Ang Juan 19, mga kaigsunan, nagahiskot na ang takna miabot na, nga andam na siya moatubang sa kamatayon. Busa garisto si Jesus, dito sa garden sa Gethsemane, o gadila kang Anas, o kang Caiaphas. Mao kini ang mga high priest igsoon. Okay? High priest. Unya ang mga sundalo, midala kang Jesus ngadto kang Pilato, kaduha, balik-balik. Gikan sa sacerdote, Sanhedrin, gidala kang Pilato. Dahil gibalik sa Sanhedrin, gibalik kang Pilato, kaduha, gidala, mga kaigsoon. Dugay ng mga panahon, mga kaigsunan, nga mga tao nagahiskot o nagpamatuod kinsa si Jesus. Karunian na si Jesus sa kamot ni Pilato. Atong paminawan, unsay gisulti ni
Pilato, ingon na siya hintil Romanhon. Sayo sa buntag, si Jesus gidala, ngadto kang Pilato, ang mga sundalo mo nagdala aron pagahukman. Ang unang plano ni Pilato mao nga di na ta magdugay. Ipapatay na si Jesus. Apa sa diha nga natubang na si Pilato na usab ang iyang honora. Kay pagkakalma bagyo ni Jesus. Muna iyang gisubay kung sadaan ba? Iyang nakita nga si Jesus, lumo kayo, malinaon, wala matarantar, wala mahadlok. So, nasab ang plano ni Pilato, giimbestigar niya. Busa nang utanan siya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Mga kaigsunan, interesado si Pilato, masayod kung siya bagyo ang hari sa mga Hudyo. Juan 18:33. Og si Jesus mingon, ikaw may nag-ingon nga ako mo'y hari. Ang katarungan nga ako na tao, aron ko magasulti sa kamaturan. Mao na ang katarungan nga ni ako, kaya ako musulti sa kamaturan. Mao mga kaigsunan sa Juan 18:37 na yun mao ni ang katarungan nga nung ako mianhi sa kalibutan. Arong ang matag usa nga gusto maminaw sa kamatuoran nga akong igasulti. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Ikaw nag-ingon ako mga hari. Apan miani ko sa kalibutan kay mga tao nga nahigugma sa pagpaminaw kanako sa kamatuoran, makapaminaw sila kanako. Tapos sa maong husay si Pilato, iyang gipadala si Jesus sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Unya sa ibabaw siyang krus, iyang gibutangan og usa ka karatula, mga kaigsunan. Sa makadaghan nagiyon si Pilato, walay sala lagi kini nga tawo, walay sala. Apan mamugos mo yung mga tao nga palansang, gilansang. Apan sa ibabaw siyang krus, adunay gamayng karatula nga nagiyon si Jesus nga Nazaret nun, hari sa mga Hudyo. So mga kaigsunan, mao ni ang una-una ni Pilato alang kay Jesus.